Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandis Vlog. Eto, mga kaibigan, bibigyan ko kayo ng latest update dito po sa kaso na kinakaharap nitong si Mr. Clean na leader ng terorista. Mainit-init pa, lumabas na ang probable cause kaugnay po sa ibang kaso na kinaharap niya. Isasampa na sa korte ang kaso. Ang kasunod po nito ay paglabas din po ng warrant of arrest para maaresto. Iyan ang ating tatalakayin mga kaibigan, at kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo. Please subscribe, sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako po'y muling nakikiusap mga kaibigan, kung pwede lang ho, patapusin po natin panoorin ang kabuuan ng vlog na ito at nang sa ganun po, lubos po nating maunawaan. Eto na mga kaibigan, samahan niyo po akong panoorin. The first matter. Second matter is the matter of the filing of cases against Congressman Teves and several others in court about the three murders that happened in 2019. The victims being Michael Dungog, a former provincial board member and former NBI agent who was killed in Negros Oriental on March 25, 2019. Lester Bato, former bodyguard, a bodyguard of a mayoralty candidate who was killed May 26, 2019, also at Negros Oriental, and Pasita Libron, who was shot and killed while riding a motorcycle along in Bayawan City, Negros Oriental. So, with this, the filing of border cases against Congressman Teves and company has started already. This is in court, these are after preliminary investigation. Sir, kailan po natin ito na-file at ano po yung nakita masahan po ng ating buko? Well, there's a lot of evidence that was gathered. This took how many months of preliminary investigation? So, Before your first meeting, so almost 4 months of preliminary investigation before this was filed. So what we have here is really cases where eyewitnesses and persons some of them are even co-conspirators. I don't know, either were they yung witness pa rin co-conspirator? Basta yung isa sa mga may alam talaga ng pangyayari ay talagang tumistigo na itong mga to ang may kinalaman sa pagpatay ng 3 tauhan na bilanggit natin. Sir, bahagi na ito nung tinatawag natin na mga operasyon pa nung Teves terrorist group? Kasama na to sa mga ginawang pagpaslang sa loob ng Negros Oriental na nakapagbigay pananakot sa mga tao mula nung sa mahabang panahon. Mahabang panahon na kasi maraming natatakot dito sabagkat ang pagpatay ng mga tao sa larangan ng politika o kaya ano pa mga dahilan ay napakarami talaga nangyayari na. At isa na to, itong 3 kasong ito ay kasama sa mga bagay na bigay takot sa lahat ng tao sa Negros Oriental. Sir, kailan po natin na-file yung mga kaso at saan po kinain? Ito na po ba sa Metro Manila? Sa Regional Trial Court na, no? Sa Manila, RTC Manila. Ang nag-file po ay dito na sa atin, sa NPS, National Prosecution Service. Kailan, sir? It's about lumabas pa lang ang resolution, so baka kung di na-file ngayon, baka sa Lunes. Sir, other topic.
Okay, alright. Yan naman po mga kaibigan at napakalinaw. Unang-una, palakpakan po natin ng DOJ. Okay, naku po, maliwanag po sa ruling ng video na yan na binanggit. Disclaimer lang po. At ito pong kaso pong ito ay hindi po sa Digamo case. Itong kaso na ito ay yung pinaslang nila di umano noong taong 2019. Murder cases. Ilang patong yung murder? 3. Kung hindi ako nakakamali. Na lumabas na po. Ito yung sinasabi noon na subject for resolution. Lumabas na po ang ika nga po'y hatol na kasi pag isasampa ho sa korte ay ibig sabihin po nito ay mayroon probable cause. Mayroon ng probable cause na lumabas ayon sa pagsusuri at isasampa na ho sa korte, mga kaibigan. Naku po, yan ay ating bibigyan ng konting diin, mga kaibigan. Wala na itong lusot, mga kaibigan. Huling halakhak na yung mga nakikita natin sa social media. Dahil ito po ay magkakaroon po tayo ng lisensya dito pa lang para ho ito ay paglabas ng warrant of arrest ay dakipin. Legal na madakip, mga kaibigan. Ito po ang iniintay ng taong bayan na pinapangako ko po sa inyo. Halos po ito, nauna po itong isampa sa DOJ ang kaso na ito, mga kaibigan. Data po at nauna din po lumabas ang probable cause. Kasunod po nito, alam natin, ay lalabas din ang probable cause. Katulad nga po ng sinasabi ko sa inyo, ilang tulog na lang. Hindi po tayo nagbibigay ng eksakto. Ang probable cause po sa Digamo case. Marami po itong kaso, kaya isa-isa po natin. Ito po lumabas na probable cause para tuluyang isampa sa korte ang kaso. Ang kasong patong-patong po na murder laban sa terorista na itong si Mr. Clean ay kaso po noon kaugnay din sa pagpaslang ng maraming tao taong 2019. Yan na po ang pangako ko sa inyo. Lumabas na ang probable cause. Yung sinasabi ko po sa inyong ilang tulog na lang ay lalabas. Yan mga kaibigan, lumabas na ang pangako ko sa inyo. Ito rin lagi ko pong sinasabi sa inyo na lalabas ang probable cause para tuluyan ding isampa sa korte. Ito po ay ibang kaso din dito sa Digamo case. Walang lusot ito mga kaibigan. Mayroon pa sa terorista. Mayroon pa po dito sa patong-patong na murder case na lumabas ngayon po. Maliwanag naman diyan sa video na yan na ngayon lumabas subalit hindi pa nila na isasampa, medyo nagipit siguro sa oras at by Monday dahil Sabado at Linggo ay walang klase, walang opisina. I'm sure by Monday yan ay nandiyan na po, ipapail na sa korte. Alam niyo mga kaibigan, hindi ka pwede mag-file sa korte nang walang probable cause na sa katunayan po, ito ay dapat dalhin sa korte. Ganyan din po ang mangyayari sa Digamo case. Ang iniintay din po natin ay probable cause dahil para madalan doon sa korte. Pag-usapan po natin mga kaibigan, itong tinatawag na paglabas ng probable cause dito sa patong-patong na kaso na murder laban dito sa leader ng terorista na si Tevez. Kung ano ang mangyayari dito kapag sinampa na tuluyan sa Lunes. Inuulit ko po, medyo nagahol siguro sila sa oras ngayon dahil kalalabas pa lang. Sabado, Linggo, walang opisina. By Monday, automatic yan, mga kaibigan. Ito na ang iniintay ng taong bayan, mga kaibigan. Napakalaking bagay po nito, mga kaibigan, sa paglabas nitong probable cause na ito. Dahil ito po, ilang tulog na din po, mga kaibigan, ay warrant
of arrest na po ang kasunod nito. Hindi na pwedeng pigilan po, mga kaibigan. Ang pag-usapan pa lang po natin dito, mga kaibigan, ay itong 2019 na pagpaslang. Wag na muna itong Digamo case. Para hindi tayo malito. Dito pa lang po sa paglabas na ito, wala na po itong kawala. Dito pa lang sa kaso na ito, wala na po itong kawala, mga kaibigan. Inuulit ko ho, excited po ang taong bayan, alam ko. Dahil ito po ang matagal nang ika nga po binabantayan para magkaroon po ng legal na proseso para maaresto ho saan man naroroon itong leader ng terorista na si Tevez. Datapuat na sabi ko po yan sa puntong ito. Marami po ang nagtatanong kung bakit hanggang ngayon po ay hindi pa naaresto itong ikangay terorista na si Mr. Clean. Heto na po, mga kaibigan. Pag sinampa po ito sa korte sa Lunes, ang kasunod po nito, hindi po tayo aabuti ng matagal dito, mga kaibigan. Basta't ilang tulog na lang din po ito, ay lalabas po ang letter. Ipapakita sa media yan. Ang warrant of arrest para arestuhin po itong si Mr. Clean. Itong leader ng terorista na ito kung saan man siya po naroroon, mga kaibigan. Legal na proseso yan, mga kaibigan. Yan ang sinasabi ng ating DOJ. Napakaliwanag po sa video na yan, mga kaibigan. Nang ika nga po itong binabanggit na kaso na patong-patong na murder. Ito rin po ang naging dahilan para ideklara na pagiging terorista itong ikangay leader ng terorista na si Mr. Clean kasama ang kanyang kapatid at iba pa. Ito po ay ilang tao ang pinaslang at sa pagpaslang po nito sa mga tao na ito ay nagkaroon po ng takot yung mga ikangapoy diyan sa Negros. Kasama rin po yung kanilang mga takot na pinagbasihan para ikangapoy ideklara na terorista itong si Mr. Clean. Kung matatandaan ko, mga kaibigan, sapagkat simula nang pumutok ang Digamo case, hindi ko na makuha yung video na yon. Hinahanap ko. Tayo po ay magbabalik tanaw. Nang pumutok po ang Digamo case, isa ito, unang interview at bagong labas niya, unang labas niya sa media, sapagkat siya po ay nasa Amerika. Ito si Mr. Clean. Ito ang sinasabi. Ito ang sinasabi nitong leader ng terorista noon na mayroon daw patayan. Mayroong mga pinaslang pa noon 2019 na unsolved case, hindi nasusolbang kaso, na binibintang ho diyan sa mga Digamo. Tandang-tanda ko po yun. Dahil hindi ko lang makuha yung mga video na yun. Siya po ay nasa Amerika noon, biglang nagpalabas ng video. At siya na nga po ang tinuturo noon na ika nga po'y utak sa pagpaslang kay Governor Digamo. So balit may nabanggit po siya sa video. Bakit ang mga pagpaslang noon 2019 ay hindi nabibigyan ng hustisya? That's why tinuturo niya po ang pagpaslang na ito diyan po kay Governor Digamo. Mga kaibigan, kung hindi ho napaslang pa si Governor Digamo, kung hindi nagbuhis ng buhay si Governor Digamo, ito po ay mananatili na lamang ika nga po'y nababalot sa hustisya na inaapakan. Hindi po ito mabibigyan ng hustisya, mga kaibigan, sapagkat may takot po ang mga nakakaalam dito. Noong pa man ay alam na kung sino ang ika nga po'y pumaslang dito sa sinasabi ni DOJ. Binanggit niya po kung sino ang mga tao
na pinaslang di umano, pinapaslang di umano nitong leader ng terorista na si Mr. Clean. Subalit sila po ay nababalot sa takot, hindi mabanggit ang mastermind. Subalit ang mabisto ho, ang kanilang mga kalukuhan na ginagawa simula ho nang pumutok ang Digamo case. Ito pong taong ito na tumistigo ay tinuro ng tuluyan, binanggit ng tuluyan ng pangalang Henry, ang pangalan na ikangapoy Arnie Tevez. That's why ngayon po lumabas ang probable cause para tuluyang isampa diyan sa korte ang kaso. Napakalaking bagay po nito mga kaibigan, sapagkat patuloy na umuusad po ang kaso. Ito pong probable cause na ito ang magbibigay daan. Sigurado na po ito, 100%. Pinapangako ko po sa inyo, mga mahal kong taga-subaybay. Sigurado na po ito na masasampa sa korte. Ang abagan po natin ilang tulog na lang, lalabas po ang malaking sulat na ang sinasaad po doon sa sulat ay dapat nang aristuhin itong leader ng terorista na si Mr. Clean na tinuturo na siyang nag-utos na paslangin itong nabanggit ng DOJ natin na mga pangalan diyan po sa ikangay ginanap na press conference. Ano ngayon? Ano ngayon ang mangyayari? Maliwanag po mga kaibigan. Dito pa lang sa kaso nitong naganap noong 2019, wala na po itong lusot. Kahit ano pong gawin nitong mga kaibigan na ikangapoy, gamitin ang taong bayan, gamitin ang ikangay mga vlogger na iba upang gumamit ng ikangay magasik ng mga fake news, wala po itong lusot. Sinasabi ko nga po, ang lahat ng mga nangyayari sa social media sa kanila ay puro basura at saywar. Hindi po yan makakatulong sa kaso niyang kinakaharap, bagkus madidiin pa. Kaya ako'y nagtataka mga kaibigan, yung mga ibang vlogger, dahil ang dami pong tumutuligsa ng mga vlogger sa akin diyan, nagpapalit ng kanilang mga account. Nagpapalit ng pangalan, ibang account ang ginagamit. Nagko-comment po diyan, ba't kilala ko po sila? Pinatitigil po nila ako para hindi na i-vlog itong aking binablog na yun. Wala silang karapatan na patigilin ako, mga kaibigan. Hindi nila kaya ako sindakin dahil alam nyo, hindi sa pagmamayabang, basta't nasa tama ako at mayroon tayong pinagbabatayan, wala po tayong takot na ihayag ang katotohanan. Banggitin man ang mga pangalan na sangkot dito ay hindi po tayo matatakot. Katulad ng pagbanggit ng pangalang terorista, itong si Mr. Clean. Huwag po tayong matakot mga kaibigan dahil may batayan po tayo para banggitin ang pangalang iyan. Diyan po sa comment section ay pwede po kayo magbigay ng public opinion na gamitin nyo ang pangalan terorista ito, mga kaibigan. Sapagkat mayroon po tayong batayan, huwag po tayong matakot. Kung po tayo ay magpapadala sa takot, mga kaibigan, lalo po tayong aapakan nitong mga ito. Ipakita po natin kapag tayo ay nasa tama. Huwag po tayong tumungo, bagkos, taas no, tayo pong pinaglalaban. Sana po mga kaibigan ay nakuha nyo ang gusto kong ipunto dito. Inuulit ko at disclaimer, ang tinatalakay po natin ngayon ay hindi Digamo case. Ito po lumabas na probable cause na isasampa na doon sa korte. Ang kaso ay ito po ay naganap noong 2019 na patong-patong na murder case. Ang nga po tinuturong utak ay itong leader ng terorista na si Mr. Clean.
Mga kaibigan, bukas po ang comment section. Pwede po kayo mag-iwan diyan ng inyong public opinion. Ito na po ang iniintay ng taong bayan. Ang gusto ko pong bitawan bago matapos ang pag-vlog na ito. Gusto ko pong ipatid sa inyo na huling mensahe. Dito po sa vlog na ito ha. Hindi po huling mensahe kung saan. Sigurado na po na ang kasunod po nito, pagsampa sa korte ay warrant of arrest na, mga kaibigan. Hindi po tayo sasala. Ako po yung nakikiusap. Huwag tayong mainit. Basta katulad lang lagi ko po sinasabi, ilang tulog na rin din po yan, warrant of arrest na. Dito pa lang ho, sa kaso na ito, 2019, ay paano pa, pagdating ng Lunes, pagdating ng Martes, sa darating na Merkules, sa darating na Huwebes, sa darating na Biyernes. Hindi po natin alam mga kaibigan sa mga araw kong nabanggit na yan. Pwede pong lumabas ang probable cause dito naman sa kaso ng Digamo case. Maraming warrant of arrest na i-issue, mga kaibigan. Kabang-abang po, mga kaibigan yan. Kaya yan lang po muna ang latest update. Sariwan-sariwang balita po yan, mga kaibigan. Yan pong naganap na press conference ng ating DOJ ngayon lang po. Ilang oras lang ang nakakaraan. At yan po ang tunay na kalagayan ng iba pang kaso dito po sa ika nga po kay Mr. Clint na leader ng terorista. Maraming salamat po mga kaibigan. Sana ho nakuha nyo ang gusto kong ipunto dito. Masaya po tayo mga kaibigan. Alam nyo naman ho, masalimuot ang labang ko dito. Hindi ko na uisa-isahin kung bakit masalimuot. At marami pong bugbog na rin tayo. Ika nga po kahit bugbog tayo, ay wag po tayong susuko dito dahil parte po ito ng aking trabaho. Kaya maraming salamat po sa lahat po ng hindi bumibitaw dito sa maliit ng aking YouTube channel. Kasama ko po kayo sa aking pakipaglaban. Hindi ko po kaya mag-isa na makipaglaban dito sa maliit ko pong YouTube channel. Kaya ako po ay nagpapasalamat. Nandiyan po kayo sa pamagitan po ng inyong public opinion. Napakalaking bagay po sa akin yun. Sa pamagitan po ng inyong like, napakalaking bagay po yun sa akin mga kaibigan. Maraming salamat po. Mag-ingat po tayo lahat. At ito na po, talagang utay-utay na po nakakamit natin ang ikangaya pinaglalaban na nagkakaroon po ng hustisya. Maraming salamat po. Pagpalain po tayo lahat. Abangan po natin. Hindi natin alam. Panibago na naman probable cause ang lalabas. Ilang tulog na lang po yan. Maraming salamat. Bye-bye.